Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Janice, 23 taong gulang, isang sales girl sa tindahan ng sapatos sa lungsod ng Maynila. Nag-iisa na lang siya sa buhay, walang kapatid at malayo sa kanyang mga kamag-anak na tubong Bulacan. Pupungas-pungas siyang bumangon habang kinukusot ang mga mata. Napapagod pa siya pero kailangan niya ng bumangon. Wala na siyang pwedeng asahan para magsumikap, kundi ang kanya lamang sarili. Nagmamadali siyang nagtungo sa banyo na nasa loob lang din ng bahay na kanyang inuupahan dahil alam niyang mahuhuli na siya sa oras ng kanyang paso. Kung kukwentahin, nasa 5 taon na siyang naninirahan sa nasabing paupahang bahay. Yari sa plywood na pininturahan ng kulay dilaw ang dingding nito. May wood tiles sa sahig at maaliwalas ang ambience ng lugar. Dati, walang appliances sa loob ng bahay niya, ngunit ngayon, halos mapuno na ang buong bahay. Masinop si Janice at nagtitipid sa kanyang sweldo. Kaya nakakabili siya ng mga gamit na alam niyang mapapakinabangan niya rin ng husto. Mayroon na siyang telebisyon, may laptop na second hand at electric fan, may kalan din at washing machine. Kahit papaano, nagiging magaan na din ang kanyang gawain sa bahay dahil sa mga kagamitan na hindi hassle gamitin. Kapag papasok na siya sa trabaho ay pwede niyang iwanan ang kanyang washing machine na may timer. Tapos ipapabunot niya na lang sa kanyang kapitbahay na si Elsa. Sa babae niya naman kasi ibinibilin ang kanyang susi. Napasigaw si Janice nang maibuhos niya ang isang tabo ng tubig sa kanyang ulo. Napakalamig ng tubig kaya naman para kaagad na masanay ang kanyang katawan ay binilisan niya ang pagbabasa ng sarili. Habang nagsasabon ay hindi niya maiwasang isipin kung saan siya bibili ng pantanghalian niya mamaya. Wala na siyang oras para magluto, lalo at rush hour na, at paniguradong matatagalan siya sa paghahanap ng masasakyan. Nagmadali siya sa pagbibihis at hinablot lang ang kanyang mga gamit. Lumabas na siya ng kanyang bahay at itinawag na lamang kay Elsa ang susi. Saka nagmadali sa pagpunta sa paradahan ng jeep. Kapag siniswerte nga naman siya, nagkataong paalis na ang sasakyan at iisang pasahero na lamang ang kanilang hinihintay. Kaagad siyang nakasakay kaya kahit papaano ay napanatag ang kanyang loob hanggang sa makitang nasa kalagitnaan na siya ng pagbabiyahe. Pinagmasdan niya ang mga kapwa pasahero. Puno ang jeep na kanyang sinasakyan. Karamihan ay estudyante at mga taong papasok sa kani-kanilang mga trabaho katulad niya. May ilan naman na hindi niya tiyak kung saan ang pupuntahan, kagaya na lang ng matandang babae na may kahabaan ng buhok at puro puti na. Ang kanyang damit ay blusang kulay pula, samantalang bulaklaking puti na pinaghalong berde naman ang kanyang saya na lagpas tuhod. Wala siyang ibang dala maliban sa kulay brown na bag na hindi alam ng dalaga kung ano ang laman. Hindi naman talaga dapat na pinapakialaman ni Janice ang tungkol doon. Ngunit alam niyang nakuha ng matanda ang kuryosidad niya, kaya siya napatitig rito. Mukhang matalas ang pakiramdam ng matanda dahil gumanti yun sa kanya ng tingin. Pero hindi iyong literal na nakikipagtitigan talaga. Dahil sa kanyang napansin, kaya kinilabutan si Janice. May laman ang tingin na iginawad sa kanya ng matanda. Natatakot naman siyang kumprontahin ito dahil maraming tao, lalo at nauna naman siyang tumitig roon. Noong dumating sila sa lugar kung saan kailangan niya nang bumaba, ay mabilis na siyang pumara. Bago pa tuluyang makababa ng jeep, ay kinalabit siya ng ginang sabay tapi. Alam ni Janice na may kasabihan ang kanyang mga yumaong magulang tungkol sa usaping ganoon.
Ngunit naunahan naman siya ng takot at hindi kaagad nakagalaw nang makitang nakangisi ang matanda. Saka siya pinagsabihang mag-iingat. Hindi na pinansin pa ni Janice ang ginang. Nawirduhan siya rito kaya gayon na lang ang pagtatakbo niya pagkaalis ng jeep hanggang sa tuluyan siyang makalayo. Dumating siya sa tindahan ng 20 minuto na late pero mabuti na lang wala pa ang kanilang amo. Hindi nito mapapansin na nahuli siya ng dating, lalo na at mababait ang mga kasamahan niya na madalas ay pinagtatakpan nila ang isa't isa kapag may nalilate. Napansin siya ng kanyang kasamahan sa trabaho at kaibigan niya rin na si Sarah. Naitanong nito kung ano ba ang problema niya at bakit siya balisa, kaya ikinuwento niya ang nangyari sa kanya sa jeep. Nag-alala din ang babae, lalo na at kabisado nito ang tungkol sa modus na tapik-tapik. Kaya naman tinanong niya si Janice kung natatandaan ba nito ang matandang gumawa noon sa kanya. Mabuti na lang at tanda pa naman ni Janice ang itsura ng babae. Nakikilala pa niya ang kulay at porma ng mga kasuotan nito, pati na ang nakakapangilabot ng ngisi nito sa kanya. Ngunit ang gumugulo sa isipan niya ay kung saan niya ito hahanapin. Napakalaki ng Maynila kung sisimulan niyang hanapin ang matanda sa lugar na binabaan niya. Baka kasi inusog siya noon, ang sabi pa naman na kapag inusog ay kailangan malawayan ng taong nakausog. Dahil kung hindi ay magtutuloy-tuloy ang panghihina at maaaring ikamatay. Dahil sa mga naisip ay biglang sumama ang pakiramdam ni Janice. Kahit nasa kalagitnaan siya ng pagtatrabaho, ay nakikita niya na lang bigla ang ginang na iyon dahil parang sinusundan naman siya nito. Ilang beses niyang naiwan ang inaasikasong customer kaya palagi siyang napupuna ng kanilang manager. Wala namang maisagot si Janice kundi ang mapayuko na lamang pagkatapos ay humihingi ng pasensya. Kinatanghalian, magkasama sila ni Sarah na lumabas ng kanilang pinagtatrabahuan. Lunch break na noon kaya kailangan nilang maghanap kaagad ng karinderya na mapagbibilhan ng pagkain. Napagtanto ni Janice na hassle pala ang ganito, nalalabas pa para humanap ng mabibiling pagkain. Kaya nasabi niya na lang sa sarili na sa susunod ay gigising na talaga siya ng maaga para maasikaso ang tungkol sa pagluluto ng kanyang baon. May karinderya ilang metro ang layo mula sa pinagtatrabahuan nila. Karamihan ng mga kasamahan nila ay sa lugar na iyon kumakain, kaya napagdesisyonan ng dalawa na bumili na lang din sa lugar na iyon. Hinayaan ni Janice na si Sarah ang pumili ng uulamin nila. Marami daw dalang kanin si Sarah na pwede lang pagsaluhan. Habang naghihintay, namataan ni Janice ang pamilyar na matandang babaeng iyon. Abala iyon sa pagsasandok ng mga lutong ulam sa loob ng karinderya. Kaagad niyang hinagilap si Sarah. Hindi maawat ang pagtahip ng kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niyang mapuntahan ang matanda. Sabi ng kanyang yumaong magulang kapag ganitong tinapik siya ng mga taong hindi niya kilala, ay kailangan niyang tapikin lamang itong muli. Hindi naman sumama ang pakiramdam niya, ngunit kailangan niya lang makasiguro. Baka kasi late reaction lang. At sa kinagabihan pa siya sasamaan ng pakiramdam. Dali-dali niyang nilapitan si Sarah habang hindi hinihiwalay ang tingin sa kanyang tinititigan. Abala ang matanda sa pagsasandok ng mga binibili ng bawat customer. Base sa kanyang suot na apron, ay serbidora yata ang matanda sa lugar na iyon. Mahaba ang pila, kaya hindi kaagad nakalapit si Sarah. Pero noong matapat na ang kaibigan sa kinaroroonan ng matanda, ay narinig niyang binati ito ni Sarah at tinawag na Aling Melba. Mas naging matindi ang panlalamig ni Janice. Kilala ni Sarah ang matanda, kaya sumingit na siya at sinabi kaagad kay Sarah na ito ang matandang tumapik sa kanya.
Tumingin si Aling Melba sa kanilang dalawa. Nariyan na naman ang nakakangilong ngisi nito na hindi niya kayang tagalan sa pagtitig. Kaagad niyang kinalabit si Sarah at ibinulong ang nais niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ang babaeng tumapik sa kanya ay ang serbidora at wala ng iba. Napamulagat si Sarah at napapadyak matapos matanggap ang sukli ng kanyang ibinayad. Bakit daw siya nagpatapik kay Aling Melba? Ngayon, masusundan na daw siya ng ginang kahit saan pa siya magpunta. Walang maintindihan si Janice kaya tinanong niya si Sarah kung ano ba ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag sa kanya ng babae ang usap-usapan na isang aswang daw si Aling Melba at lahat ng tinapik niya ay kanyang inaaswang. Pamangkin nito ang may-ari ng karinderya kaya hindi iyon ang hahawa ng pagkaaswang o nambibiktima doon mismo sa karinderya dahil tiyak magagalit ang pamangkin. Kaya idinadaan na lang sa modus ang pagtapik sa mga nakakasakay sa jeep o nakakahalubilo sa ibang lugar. Dito na nangilabot ng husto si Janice. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang isasagot sa lahat ng mga kinuwento sa kanya ni Sarah. Ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na matapik pabalik si Aling Melba dahil sa labis na pagkataranta. Maski nang makabalik sila sa pinagtatrabahuan ay nawala na ng gana kumain si Janice dahil inaalala niya ang pag-iisa mamayang gabi. Tinanong niya si Sarah kung may iba pa bang pwedeng gawin para makaiwas siya kay Aling Melba. Ayon pa sa babae, wala siyang ibang alam. Pero subukan na lang ni Janice na manguha ng maraming pangontra. Baka sakaling makagawa siya ng paraan para maiwasan ang matanda. Hindi niya naman pwedeng iasa ang lahat sa pangontra lang. Kailangan niya ng dasal at bendisyon, lalo na kapag natuntun na siya ni Aling Melba. Hindi niya gugustuhin ang kahit anong pwedeng mangyari sa kanya. Noong hapong mag-uuwian na sila, nagtiyagang magpunta si Janice sa isang simbahan. Humingi siya ng benditadong tubig at nagdasal na rin doon ng mataimtim. Simulat sa pool ay hindi pa siya natakot ng ganito. Ngayon lang at sa mga nilalang pa na pinapaniwalaan niyang hindi naman nag-i-exist sa mundo. Pagkatapos ng kanyang sadya, umuwi na siya sa kanyang inuupahang bahay. Hiningi niya sa kapitbahay na si Elsa ang susi at lumipat kaagad sa kanyang pinto. Pagkabukas ng pinto ay matamlay na isinara niya iyon saka nahiga sa kanyang munting sofa. 6:00 pa lang naman ng hapon pero hindi niya maintindihan kung bakit pagod na pagod siya. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang pumipintig sa bandang sentido. Kaya alam niyang sakit ng ulo ang mayroon siya. Gusto niyang mawala ito kaagad kaya kahit hindi niya nailak ang pinto at walang natanggal na kahit ano sa kanyang suot, maski ang sapatos, ay nagawa niyang makaidlip. Hindi na niya matandaan kung gaano katagal na siyang nakatulog. Ang alam lang ni Janice, nagising siya na sobrang tahimik ng paligid. Marahil ay nasa pasado 1:00 na noon ng madaling araw. Bumangon siya para lumipat sa kanyang kwarto, ngunit naudlot ang kanyang pagtayo nang mapansin ang ingay na nagmumula sa bubungan. Kinabahan si Janice. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa ibabaw dahil wala naman siyang natatandaan na may aakyat para mag-ayos ng antena o kung may bisita ba ang kapitbahay niya. Basta ang alam ni Janice, hindi maganda ang kutob niya. Lalo pa at may kaunting huni siyang naririnig sa labas na nagpakabog sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, may mahabang kung anong matulis na bagay ang naglalandas sa bubungang yero na lumikha ng nakakangilong tunog. Tila ba sinadya para mangilabot siya ng husto. Napaantanda si Janice at kaagad na tinakpan ang kanyang bibig. Hindi niya lubos maisip
na makakaranas siya ng ganitong takot. Tila ba wala ng katapusan at alam niyang wala siyang magagawa kundi ang harapin ito. Bago tuluyang magpunta sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kanyang silid, nagtungo muna siya sa kusina. Kumuha siya ng asin at isinilid sa isang lalagyan. Turo ito sa kanya ng yumao niyang lola na kapag may napapansin siyang kakaiba sa paligid, ay natatanging asin lamang ang pwede niyang ipangontra dahil lahat ng klase ng elemento ay natatakot rito. Aswang, multo o engkanto. Halos hindi siya humihinga nang marinig ang pagkalabog pang muli na parabang nasa loob na ng kwarto niya ang kung ano. Kaya naman, mas nanlamig si Janice sa labis na takot. Kaya mas lalo siyang kinabahan. Halos hindi siya humihinga habang hinahakbang ang kanyang mga paa papaakyat sa hagdanan. Aminado ang dalaga, maski ang ipis ay mahihiya na gumawa ng ingay dahil sa ginagawa niyang pag-iingat. Kaya naman, mas binilisan niya ang mga hakbang hanggang sa makarating siya sa kanyang kwarto. Madilim pero bukas ang bintana. Nararamdaman niya ang malamig na ihip ng hangin mula sa labas, dahilan para mapayakap siya sa kanyang sarili. Para sigurado, kinapa niya ang switch ng ilaw at binuhay ito. Kaagad na bumaha ang liwanag sa buong kwarto. Ngunit nagulat siya nang may kung anong nilalang ang mabilis nagtatakbo mula sa gilid ng kanyang kama papalabas ng bintana ang kanyang namataan. Dali-dali niyang nilapitan ang bintana para tignan kung ano iyon. Ngunit kinilabutan na lamang si Janice nang may makitang napakahabang buhok na sumabit sa pasimano ng bintana. Tila nalagas at hindi sinasadyang maiwan doon. Ang mas nakakapanindig pa ng kanyang balahibo ay nang malamang puti ang kulay ng nasabing mga buhok. Nandidiring itinapon niya ang mga ito papalabas ng bintana. Sabay sara nito at dinoblihan pa ng kurtina. Ang kaninang antok sa kanyang diwa ay kaagad naglaho at hindi na siya makatulog pa. Matamlay siyang bumangon kinabukasan. Nagkataong Sabado kaya wala siyang paso. Gayunpaman, kailangan niyang maglaba at mamili ng mga pang-stocks na pagkain. Para sa gayon ay hindi niya na kailangan bumili ng pagkain doon sa karinderya na pinagtatrabahuan ni Aling Melba. Kumain lang siya ng almusal at nagsimula ng maglaba at maglinis ng buong bahay. Lampas ng katanghalian na siya natapos sa kanyang mga ginagawa. Lalo at pasado 9:00 na rin naman siya noon nagsimula. Naiinis pa siya dahil kung kailan magsasampay na siya, ay saka naman nagsimulang kumulimlim ang panahon na mukhang babagsak ang malakas na ulan. Kaya inihangir niya na lang ang mga damit at doon lang din isinampay sa loob para makatulog. Kumain muna siya ng tanghalian bago naligo. Balak niya kasi na pagkatapos maligo ay pupunta na siya sa palengke para maggrocery. Katatapos lang niyang maligo nang maramdaman niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Agaran siyang nagtatakbo sa lababo at doon nagduduwal. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa pagpupumilit na mailabas ang lahat ng nakakapagpasama ng kanyang tiyan. Nang makita ang laman ng kanyang mga isinuka, napasigaw siya sa takot. May mga uod na kulay itim iyon. Nanginginig na lumayo siya sa lababo at kaagad napalingon sa bintana nang may mamataan siyang presensya ng kung sinong nakatingin sa kanya mula roon. Nakita niya si Aling Melba. Nakatayo at nakangisi iyon sa kanya. Mangiyak-ngiyak niyang tinanong ang matanda kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Ngunit sa isang iglap, nagsimula na humakbang ang babae papalayo sa kanyang kinaroroonan. Sinundan niya ito nang mamataan niyang mabagal lang ang paglalakad ng ginang papalayo.
Napakarami niyang gustong itanong. Nalilito siya sa kakaisip kung papaano natunto ni Aling Melba ang tirahan niya. Kahit nagtataka ang mga taong nakakasalubong niya, ay patuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa isang madilim na eskinita. Walang tao sa bahaging iyon o kahit sa kabilang kalsada dahil nagbabadya na nga ang pagbagsak ng ulan. Inilingalingan niya ang kanyang paningin dahil doon talaga niya nakita na lumiko si Aling Melba. Wala talagang tao roon, pero isang malaking pusa ang nakatayo sa gitna ng daan at titig na titig lang sa kanya na animoy isang tao na nag-aabang ng kaaway. Hindi malaman ni Janice ang gagawin. Bigla siyang natakot sa pusa, lalo na at may pakiramdam siya na hindi ito basta normal na hayop lamang. Bago pa man siya makaatras papalayo, ay napasigaw si Janice noong atakihin na siya ng pusa. Pinagkakalmot siya hanggang sa magkanda sugat-sugat ang kanyang braso at mukha. Nanginginig na sumigaw ang dalaga sa paghingi ng tulong, ngunit nakakatiyak siyang walang sinuman ang lalapit sa kanya para tumulong. Dahil wala naman kasi siyang nakitang mga tao roon. Walang ano-ano, may isang matandang lalaki ang nagtaboy sa pusa. Nakadistansya lang iyon ng mga 10 hakbang. May binanggit iyon ng mga salita na hindi niya maintindihan at itinuro ang pusa. Habang patuloy sa sinasabi, pagkaturo lang sa pusa na naroon pa sa mga braso ni Janice, ay bigla na lang tumalsik ang pusang iyon at nakapasubsob ng bumagsak. Galit na nagsalita ang matanda at sinasabing kay aga-aga nangaatake na ang mga aswang, gayong hindi pa naman nila oras para mambiktima. Noong makatayo ang pusa ay agad iyong nagtatakbo papalayo. Ngunit para kay Janice, si Aling Melba ang pusang iyon. Sa tingin niya ay may kakayahang magbago ng anyo ang matanda, lalo na at kumbinsido siyang aswang nga talaga ito. Sinabihan si Janice noong matandang tumulong sa kanya na huwag nang mag-alala dahil hindi na siya aatakihin ng pusa sa araw na iyon. Nagpakilala ang matandang lalaki na si Tata Estong. Isa raw itong albularyo na napunta sa Maynila upang dalawin ang anak. Binigyan siya ng matanda ng langis na nakalagay lang sa maliit na bote. Pinayuhan siyang umuwi na at hugasan ng maligamgam na tubig ang kanyang mga sugat mula sa kalmot ng pusa. Tapos sa kapahiran noong ibinigay na langis. Binigyan rin siya ng isang pulseras at sinabing huwag iyon huhubarin dahil isa iyong pangontra sa aswang. Ugaliin rin na tuwing gabi bago matulog ay magpahid noong langis kahit kaunti lang sa kanyang pulsuhan sa braso. Karagdagan rin iyong proteksyon para tigilan na siya noong aswang na dumadalaw sa kanya. Nagulat naman si Janice at napatanong sa matandang si Tata Estong kung papaano nito nalaman na sinusundan siya ng aswang sa bahay. Sabi naman ng matanda na may nakikita siyang itim na tila sinulid na usok na nakakonekta kay Janice at doon sa pusa. Kapag nalagyan na ni Janice ng langis ang kanyang sugat, ay mabubura na rin ang itim na sinulid na nagdudugtong sa kanila noong aswang. Dali-daling dumukot ng pera si Janice upang bayaran ang matanda sa ibinigay nitong langis at pangontra. Pero tumawa lang ang matanda at sinabing gamitin niya na lang ang perang iyon pamasahe papauwi para hindi siya maabutan ng papabagsak na ulan. Biniro pa siya ng matanda na mag-asawa na para hindi siya mag-isa sa kanyang tinutuluyan. Ayon pa sa matanda, madalas puntiryahin ng mga ganoong uri ng aswang ang mga taong nagsusululang sa buhay at sa bahay dahil walang magtatanggol rito. Napangiti na lang ng hilaw si Janice dahil naisip niyang paano siya mag-aasawa wala nga siyang kasintahan. Ang huling nanligaw sa kanya ay binasted niya dahil medyo mataas ang standards niya pagdating sa mga lalaki.
Nagpaalam na ang matandang si Tata Estong sa kanya at sinabing sumakay na siya agad ng tricycle dahil minuto na lang ang bibilangin, babagsak na ang malakas na ulan. Matapos iyon sabihin ng matanda ay tumalikod na iyon at sumakay ng jeep. Si Janice naman ay pumara ng tricycle papauwi sa kanyang bahay. Mahapdi na rin kasi ang mga kalmot niya sa braso at mukha at gusto niyang malagyan na agad noong panglunas na bigay ng matanda. Pagkapasok niya nga lang sa bahay ay biglang bumagsak ang malakas na ulan. Kinalunisan ay hindi na sumama si Janice sa katrabahong si Sarah para bumili ng pagkain. May baon na kasi siyang kanin at pritong longganisa para sa tanghalian. Tinanong niya na lang ang kaibigan kung napansin nito si Aling Melba. Ang sabi ni Sarah na wala raw, baka naka-day off o sadyang hindi lang trip na magtrabaho. Hindi naman daw kasi yun regular na nagbabantay roon. Depende lang kung gusto nito. Napabuntong hininga na lang si Janice at inisip na sana hindi na nga magbantay pang muli sa karinderya si Aling Melba para hindi na mag-cruise pang muli ang kanilang landas. Samantala sa kabilang banda, nakatayo sa harap ng isang kubol na itim sa tabi ng simbahan ng Baklaran si Adelaida. Ngayon lang niya ito nakita sa tagal na pagsisimba niya sa simbahang iyon. Nakasulat sa mga nakasabit na papel sa labas na nagtitinda ito ng kung ano-anong mga bagay na pwedeng makatulong sa mga nangangailangan tulad ng pampaswerte, proteksyon, gayuma at iba pa. Hinintay niyang matapos ang naunang customer sa kanya na nasa loob. Sinundan pa niya ng tingin iyon habang papalayo at may dalang ilang pirasong itim na kandila na hugis tao. Narinig niya ang salitang pasok mula sa loob. Nag-aalangan man ay pumasok na rin siya roon. Nakaupo ang isang matandang babae na nakaturban ng itim at itim din ang buong kasuotan. Tinanong ng matandang babae kung paano niya natagpuan ang tungkol sa tolda nito at ano ang problema niya. Saglit na lumipad ang isip ni Adelaida at naalala ang dahilan ng pagtungo niya roon. Isa siyang labandera ng isang mayamang pamilya sa kanilang lugar. Ito ay ang pamilya Asuncion. Isang taon na rin mahigit ang nakalipas. Stay-in siya roon kasama ang kanyang anak na dalaga. May 3 anak na binata at isang babae, sina Don Leo at Doña Corazon Asuncion. Noong simula ay maganda naman ang pakikitungo ng pamilya sa kanila na mag-ina, kaya't naging kampante sila sa paninilbihan sa pamilya Asuncion. Maging ang anak ni Adelaida ay tumutulong sa gawaing bahay nang walang bayad, kundi libreng pagtira at pagkain lamang. Ayos lang iyon kay Adelaida dahil kahit papaano ay may libre na silang tirahan at hindi siya malalayo sa anak habang nagtatrabaho. Madalang din naman kasi kung umuwi ang mag-anak na Asuncion sa kanilang tahanan at hindi pa halos magkita-kita sa bahay. Nagsimula ang kalbaryo nilang mag-ina noong nasa ika-6 na buwan na sila ng paninilbihan sa pamilyang iyon. Napapadalas ang pamamalagi ng mag-anak sa mansyon. Doon na nila nakita ang totoong pag-uugali ng mag-anak. Parang hindi tao kung sigawan at sipain sa balakang ang kanilang mga katulong at hardinero na parehong uwian kada hapon at naroon lang sa mansyon kapag araw. Nagkaroon pala ng problema ang mag-anak kaya nagsimula na rin ang pagkakagulo at nadamay ang mga kasambahay sa init ng ulo. Napag-alaman daw ng Donya na may kabit si Don Leo kaya't palaging mainit ang ulo ng Donya. Pati silang mag-ina ay nasisigawan kapag hindi maganda ang pagkakaplansya ng iilang damit. Ayaw naman kasi ni Adelaida na painitin ng todo ang plancha dahil hindi naman mga cotton iyon. Mangyayari sa seda na madaling masunog kapag mainit masyado ang plancha.
Kung sakaling makasunog siya ng damit ay siguradong kulang pa ang 1 buwan niyang sahod. Lalo at mukhang mamahalin ang mga damit ng Donya. Ang sumunod na nang aapi sa mga kasambahay ay ang panganay na anak na babae ng Donya na si Julia, na palagi ring mainit ang ulo kapag hindi napaplansya ng maayos ang mga damit nitong imported. Isinusumbat pa nito na kulang ang sahod nilang lahat ng mga katulong para sa isang damit nito. Nagawa nilang tiisin mag-ina iyon dahil kailangan nila ng trabaho at libreng pagtira sa mansyon. Ang hindi niya kinaya ay ang kawalang hiyaang ginawa ng mga anak ng Don at Donya. Ginahasa ng mga ito ang kanyang dalagang si Gigi, 17 taong gulang, isang dalagang mabait, masipag, at wala pang muwang sa kasamaan sa mundo. May pagkaisip bata pa nga ang anak niya at walang ibang gustong gawin kapag wala silang trabaho kundi ang maglaro ng manika. Walang kamalay-malay si Adelaida na pinagsasamantalahan na ng mga anak ng kanyang mga amo ang kanyang dalaga. Naglilinis siya noon ng mga muebles sa ikalawang palapag ng bahay nang marinig ang iyak ni Gigi. Sinundan niya ang pinagmumulan noon at nakarating siya sa silid ng pangalawang anak na lalaki na si Brando. Pagkasilip niya sa pinto ng silid nito ay nadatnan niya ang magkapatid na nilalapastangan ang anak niya. Nakaibabaw si Brando, si Timothy naman ang nakahawak sa mga paa at si Vincent naman ang nakahawak sa kamay. At sa itsura ng dalawa ay mukhang pareho nang nakatapos ang mga ito. At panghuli na lang si Brando na kasalukuyan pang ginagawa ang kahalayan sa kanyang anak. Sinugod niya ang mga ito dahil sa matinding galit at pinaghahampas ng kamay. Pero siya pa ang binugbog ng mga ito dahil iniistorbo niya raw ang katuwaan nilang magkakapatid. Iniwan silang mag-ina ng 3 magkakapatid sa kwarto habang pareho silang umiiyak. Nakarating sa Don at Donya ang ginawa ng mga anak nila kay Gigi, pero hindi man lang nabigyan ng hustisya. Inabutan sila ng pera, saka pinalayas na sa mansyon. Kabayaran daw iyon sa serbisyong pagpapaligaya na ibinigay ni Gigi sa kanilang mga anak. Pinagbantaan pa sila na kapag muling nagpakita sa mansyon, ay ipapadakip sila sa pulis dahil sa trespassing na sila. Wala nang nagawa ang mag-ina kundi ang umalis sa mansyon. Pero hindi pa roon nagtapos ang kalbaryo nilang mag-ina. Makalipas ang 2 buwan ay nabuntis si Gigi at sigurado si Adelaida na ang panghahalay ng magkakapatid ang dahilan noon. Muli silang bumalik sa mansyon upang ipaalam sa mag-asawa ang naging sitwasyon ni Gigi matapos ang ginawa ng mga anak nila. Pero ipinagtabuyan lang sila ng mga ito. Hindi raw nila kikilalaning apo ang anak ng isang katulong. Tinapunan sila ng pera sa mukha, pampalaglag daw doon sa ipinagbubuntis ni Gigi. Saka ipinakaladkad na sila sa mga gwardya papalabas ng compound. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang pulutin ang pera na ibinato sa kanila. Malaking tulong na rin iyon para sa panganganak ni Gigi. Subalit, hindi pa oras para iluwal ni Gigi ang ipinagbubuntis nito, ay bigla na lang itong dinugo at napaanak na wala sa tamang oras. Kaya kasalukuyang nag-aagaw buhay si Gigi sa ospital. Ang apo naman ni Adelaida ay mahina ang katawan at kailangan ilagay sa incubator. Muli siyang lumapit sa mga Asunsyon para humingi ng tulong para sa kanyang apo, pero tinanggihan siya at pinagtabuyan. Matindi ang naramdaman niyang galit sa pamilyang iyon at kinain na siya ng matinding pagkasuklam. At gusto niyang pagbayarin ng kanilang buhay ang pamilya. Sobra-sobrang pang-aapi ang ginawa sa kanila sa kabila ng maayos at tapat na pagtatrabaho nila sa mga ito. Gusto niyang gumanti pero hindi niya alam kung papaano at saan magsisimula. Naglalakad siya ng mga oras na iyon para mag-isip ng maaaring hinga ng tulong
at doon siya dinala ng kanyang mga paa sa itim na kubol malapit sa simbahan at nakita niya ang mga serbisyong ino-offer doon. Kaya naisipan niyang pumasok upang sumangguni kung may maibibigay itong sagot sa problemang kanyang pinagdadaanan. Ibinahagi niya sa matanda ang nangyari sa kanilang mag-ina at kailangan niya ng tulong pinansyal para masuportahan ang gastusin ng anak at apo. Nahabag ang matandang babae sa sinapit ni Adelaida, kaya't tinanong siya nito kung gusto ba niyang gumanti sa mga mapang-aping pamilyang Asunsyon. Napaangat ng ulo si Adelaida at nagtatanong ang mga mata nito. Inabutan siya ng 6 na papel at ipinasulat doon ang pangalan at kapanganakan ng mag-anak na Asunsyon. Pero ang sabi ni Adelaida ay hindi niya alam ang eksaktong petsa ng kapanganakan nila. Alam niya lang ang edad ng bawat isa. Sinabi ng matanda na sige, ayos na iyon. Isulat niya na lang ang pangalan, apelyido at edad. Pagkatapos ay pinatungan ang bawat isa ng kandilang itim na hugis tao. Pumikit ang matanda at umusal ng orasyon na hindi maunawaan ni Adelaida. Pagkatapos umusal ay iniabot nito kay Adelaida ang 6 na kandila. Ibinili nito na ipagtirik ng kandila ang mag-anak gamit ang kandilang itim pagsapit ng 6:00 ng gabi. Ibinahagi din nito ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang maikling orasyon na uusalin niya habang may sindi ang mga kandila. Mamalasin daw sa buhay ang pamilyang iyon at tiyak magiging aral na iyon sa kanila sa pang-aaping ginawa kina Adelaida at sa anak nito. Nagpasalamat si Adelaida sa matanda at sinubukan niyang magbayad pero hindi iyon tinanggap ng matanda. Tulong na raw ito para sa anak at apo niya na nasa ospital. Muling nagpasalamat si Adelaida bago siya lumabas. Nagpahabol ng salita ang matanda sa kanya at sinabing may darating na swerte sa kanilang mag-ina. Bahagyang napangiti si Adelaida sa kamuling nagpasalamat dito. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay sinunod ni Adelaida ang habili ng matanda. Magkakatabi niyang sinindihan ang 6 na kandila na hugis tao. Kinuha niya sa bulsa ang papel na may orasyon na nakasulat sa ibang lingwahe. Binasa niya iyon kahit hindi niya maunawaan ang ibig sabihin. Pinagmasdan niya ang mga ningas habang unti-unting nauupos ang mga kandila. Humiling din siya na sana ay magkaroon siya ng biyaya mula sa langit para makaraos ang anak at apo niya sa kalagayan nila. May malamig na hangin ang tumama sa kanyang mukha na halos magpatayo ng kanyang mga balahibo sa katawan. Niyakap niya ang sarili, saka pumasok na sa loob ng bahay para maghanda sa pagbabantay sa anak sa ospital. Kinabukasan ay nakahanap siya ng paraan para makaipon ng pambayad sa ospital. Nakalapit siya sa isang politiko na nangangampanya at inabutan siya ng pera nito. Lumapit din siya sa DSWD para humingi ng tulong pinansyal. Sinubukan niya ring lumapit sa isang TV station at tinulungan siya na mapasama ang anak at apo sa listahan ng mga mabibigyan ng tulong pinansyal. Habang naglalakad papabalik sa ospital, ay namataan niya ang isa sa mga anak ng Donya na si Timothy. Kumukulo ang dugo niya rito, lalo na sa tuwing maaalala ang eksenang naabutan niya sa silid ni Brando. Ipinilig niya ang ulo para mabura iyon sa isip niya. Napansin niyang nakikipag-away ang lalaki sa isang rider na nakagirian nito sa trapiko. Hinayaan niya lang ito at piniling lagpasan. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang putok ng baril. Paggalingon niya ay nakita niyang bumagsak si Timothy at duguan ang tiyan. Nagtilian ang mga tao sa paligid. Ayaw na sana niyang makialam pero bigla niyang naisip na baka ito ang ama ng apo niya. Kahit pa walang hiya ito, ay ayaw niya pa rin mawala ng ama ang sariling apo. Lumapit siya sa kaguluhan at nagpakilalang amo niya iyong nabaril.
tumawag ng ambulansya ang mga nasa paligid at sumama siya rito sa pagdadala sa ospital. Tinawagan niya ang telepono ng mansyon gamit ang phone ni Timothy at ipinaalam sa mga kasambahay na naroon kung ano ang nangyari sa anak ng kanilang mga amo. Pagkatapos niyang masigurong inaasikaso na ng mga doktor ang pasyente, ay nagpasya na siyang umalis. Naisip niya kung kasama ba ang pagkabaril nito doon sa sumpa sa kandilang itim na itinirik niya. Bago magtanghalian ay nakasalubong niya ang mag-asawang Asunsyon sa ospital habang patungo kung saan naroon ang anak nito. Nakita siya ng mga ito at tinanong kung ano ang nangyari sa anak nila. Ayaw man niyang kausapin ang mga ito, pero sinabi niya na lang kung ano talaga ang nakita niya na nangyari. Dumukot ang donya sa bag nito at inabutan siya ng pera na lilibuhin. Napailing si Adelaida dahil para sa donya ay palaging pera ang katumbas ng lahat ng bagay. Ayaw man niyang tanggapin ay kinuha niya na rin ang pera pandagdag sa pangangailangan ni Gigi at ng apo niya. Nagpasalamat siya sa mga ito at tinalikuran niya na. Makalipas ang ilang araw ay napabalitang bumagsak ang sinasakyang pribadong eroplano ni Vicente Asuncion at hindi pa nakikita ang katawan nito sa pinagbagsakan. Hindi pa tiyak kung may nakatagbo rito at nakaligtas o may kung ano nang nangyari na hindi maganda. Inabot ng isang linggo bago nakita si Vicente sa isla at nagkaroon ito ng amnesia. Napulot ito ng mga nangingisda habang palutang-lutang sa dagat at nakakapit sa kapirasong kahoy. Ang sunod na kamalasang nangyari sa pamilya Asuncion ay ang iskandalong kinasangkutan ng dalagang anak nila na si Julia. Nahuli itong kabit ng isang kilalang politiko at kinaladkad ng asawa papalabas ng kondo habang nakahubo at hubad. Naging laman ng mga balita ang larawan nito na walang saplot. Napaisip si Adelaida kung may kinalaman nga ba ang itim na kandila sa kamalasang sinapit ng pamilyang Asuncion. Noong sumunod na araw ay nabalitaan ni Adelaida sa kaibigang katulong ng mga Asuncion na lumayas na sa mansyon ang Don at sumama na sa kirida na kalahati lang ng edad nito. Halos maglunod daw sa pagpapakalasing ang Donya na palaging mataas ang lipad ng pride at pera ang ginagamit pantapal sa lahat ng bagay. Ang huling kamalasang dumapo sa angkan ng mga Asuncion ay ang pagkadamay ni Brando na biktima sa mga piramiding scam. Malaking halaga ang natangay sa kanya na inakalang legal ang negosyo. Nakaligtas naman sa panganib si Gigi at ang anak nito at maaari nang lumabas ng ospital sa mga susunod na araw. Iyon ang ipinagpapasalamat ni Adelaida sa Diyos. Hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang inosenteng anak at walang muwang na apo. Nalaman din ni Adelaida na ligtas na rin si Timothy at nagpapagaling na lang sa ospital. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sa narinig dahil ayaw niyang may magbuwis ng buhay para sa kanyang paghihiganti. Hindi pa siya ganoon kasama para hilingin ang kamatayan ng mga Asuncion. Ang gusto niya lang ay maturuan sila ng leksyon. Nang magkaroon si Adelaida ng pagkakataon, ay dumalaw siyang muli sa tabi ng Baclaran Church para pasalamatan ang matanda. Pero wala na ang itim na tolda nito ng mga oras na iyon. Tiyempong papalis na siya nang mamataan din niya ang babaeng nauna sa kanya noon. Bakas sa mukha nito ang pagkabahala at hindi pagkakatulog. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Ang sabi nito, noong una ay kinarma ang mga taong gusto niyang parusahan at nadamay ang pamilya nito. Nalugi at naghirap sila sa negosyo. Masaya na raw siya sa ganoon. Ang akala niya ay tapos na ang epekto ng orasyon doon sa pamilya, pero mali siya. Muling minalas ang angkan ng taong kagalit niya at mas malupit pa ang nangyari. Natagpo ang patay at palutang-lutang sa ilog ang panganay na anak noon. Nasunog ang bahay nila at nadamay pa ang ilang mga kapitbahay
na wala namang kinalaman sa alitan nilang magkaaway. Ang masakit doon ay may ilang batang namatay dahil sa sunog. Naaksidente rin ang jeep na sinasakyan ng mag-asawa na kaaway niya at namatay ito on the spot. May iba ring pasahero ang namatay sa aksidente at alam nito na may kinalaman pa rin ang kandilang itim na hugis tao at ang orasyon. Hindi raw ito pinapatulog ng konsensya at gusto niyang ipabawi ang sumpa na kumapit sa pamilya ng kaaway para wala ng iba pang madamay. Ang kaso ay wala na ang matanda roon. Ilang ulit na ito nagpapabalik-balik pero hindi na niya matsyempuhan ang matanda. Kinilabutan si Adelaida sa narinig. Ayaw niyang may ibang taong madamay sa pagpaparusa niya sa pamilya ng Asunsyon. Hindi niya nanaising may mamatay na walang kinalaman sa galit niya. Binalikan niya ang balitang may kinalaman sa kamalasan ng mga Asunsyon. Iyong piloto at co-pilot ng sinasakyang private plane ni Vicente ay parehong nawawala pa. Napatay ang politikong kinabitan ni Julia. Maraming investor sa ilalim ni Brando sa piramiding scam ang kasamang natangayan ng pera. At ang kirida ng Don ay natagpuang patay sa basurahan sa hindi pa malamang dahilan. Hindi alam ni Adelaida kung ano ang iisipin ng mga oras na iyon. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang kamalasan ng mga taong hindi naman sangkot sa kamalasang sinapit nilang mag-ina sa kamay ng Asunsyon. Hindi na mapakali si Adelaida hanggat hindi niya masisiguro na wala ng iba pang madadamay sa kamalasang kumapit sa mga Asunsyon. Tumawag siya sa mansyon para kumustahin ang kaibigan niyang katulong doon kung kumusta na ang kanyang mga amo. Hindi para umuwi ang ilan sa mga anak nito ilang gabi na. Ang sabi nito ay nalulong sa sugal si Doña Corazon, samantalang laging lango sa alak si Julia at ayaw lumabas ng mansyon dahil sa kahihiyan. Nasa kasarapan sila ng pag-uusap nang biglang sumigaw ang kaibigan ni Adelaida at nakarinig si Adelaida ng pagsabog sa kabilang linya. Hindi na sumagot ang kaibigan, kaya't nagmadali siyang lumabas ng bahay at pinuntahan ang kinaroroonan ng mansyon. Pagkarating niya doon ay nagulat siya sa natsyempuhan. May sumabog daw na tangke sa mansyon at nagliyab iyon. May mga naiwan pa raw sa loob ng bahay at hindi pa tiyak ang kalagayan. Napaantanda si Adelaida, dala ang takot at konsensya sa mga nangyayari. Hindi niya hiniling na may ibang mapahamak sa paghihiganti niya. Lalo na at mabait sa kanya ang mga kasambahay ng mga Asunsyon. Lalo siyang nanlumo nang maapula na ang apoy at inilabas na ang ilang katawan mula sa loob ng mansyon. Ang sabi ay anak ng may-ari ng mansyon, ang isa roon at dalawa ay katulong. Tumulo ang luha ni Adelaida sa narinig. Ayaw niyang magtuloy-tuloy pa iyon. Ayaw niyang maibang madamay sa kanyang paghihiganti sa pamilya. Gusto na niyang maputol ang inusal niyang orasyon, pero hindi niya alam kung papaano. Nagpabalik-balik siya sa Baclaran Church pero hindi niya na nakita pa roon ang tolda ng matandang babae. Maging iyong isang babae na katulad niya ng sitwasyon ay hindi na rin bumalik pa roon para antabayanan ang matanda. Ang hiling niya ay sana nasa maayos ito at hindi sumuko ng dahil sa konsensya. Iyon ang matinding kalaban ng isang tao na may takot pa rin sa Diyos. Lutang siya na naglalakad at dinala ng mga paa niya sa loob ng simbahan. Lumuhod siya at umusal lang panalangin. Hiniling niya na sana matapos na ang epekto ng orasyon na kanyang inusal at matapos na ang sumpang kumapit sa mga Asunsyon. Ayaw na niya. Pagkatapos magdasal ay lumabas na siya ng simbahan. Habang naroon siya sa nursery area kung saan pinagmamasdan niya ang kanyang apo, ay narinig niya ang kwentuhan ng mga nurse tungkol sa kababalaghang nangyari sa pasyente nila na anak rin ng isang doktor. Mabuti na lang daw dahil may tumulong dito na isang magaling na albularyo, kaya nagamot ang mga bata at napahuli ang grupo
na gumagawa noong modus na palipad hangin. Pagkarinig ni Adelaida ay agad niyang nilapitan ang nagkikwentong nurse noong naglalakad na iyon papuntang highway. Noong naglalakad na iyon papuntang hallway, tinanong niya kung alam nito ang bahay noong albularyo na sinasabi niya. Agad namang naglabas ng kapirasong papel ang nurse at may sinulat na pangalan at address. Isang sakay ng jeep o tricycle lang naman daw ang layo ng bahay noong albularyo doon sa ospital, kaya pwedeng mapuntahan agad. Ang nakasulat na pangalan roon ay Tata Estong. Madali lang din daw hanapin ang nasabing albularyo dahil kilala naman iyon sa lugar. Matapos makuha ang mga impormasyong kailangan ay nagtungo na si Adelaida sa ward ng kanyang anak at sinabing aalis lang siya saglit. Bibili na rin siya ng pagkain nito pagkabalik. Wala namang problema iyon sa kanyang anak dahil maayos na ang pakiramdam nito at nagpapalakas na lang. Agad sumakay ng tricycle si Adelaida pagkalabas ng ospital. Pagkababa sa nasabing address ay nagtanong-tanong pa siya sa mga taong nakakasalubong at itinuro sa kanya na sa tapat na rin pala siya ng bahay ni Tata Estong. Nagtao po siya at nakita niyang may matandang sumilip na may hawak na tasa na mukhang nagkakape. Pinapasok siya nito sa bahay at tinanong ang kailangan. Ipinagtapat niya ang kanyang ginawa doon sa kandilang itim na hugis tao at ang buong dinanas nilang mag-ina sa pamilya Asunsyon. Napasabi na lang din si Tata Estong ng, "Nako! Sana ipinasa Diyos mo na lang. Ang mga ganitong ganti ay hindi basta-bastang napuputol. At ang masama dahil hindi ito libre. May balik ito sa mismong taong nagsindi ng kandila. Hindi magsasara ang taon na walang kukuning kapalit na buhay ang mga kandila sa panig nyo. Kasi buhay ang nawala kaya buhay rin ang kapalit. Heto, isulat mo ang pangalan noong mga taong ipinagtirik mo ng kandila at may gagawin lang ako sa kusina." Agad namang nagsulat si Adelaida. Pagkabalik ni Tata Estong ay may dala na itong 3 buhay na manok. "Ganito, Adelaida, makinig ka. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, nagkautang ka na ng buhay dahil sa paghihiganti mo. Kaya sisingilin ka rin ng buhay. Sabayan mo na rin ito ha ng pagdarasal sa simbahan tuwing 6:00 ng gabi para dinggin tayo ng Panginoon sa ating kahilingan. Ang gagawin ko ay susubukan kong bayaran ang mga buhay na inutang mo gamit ang buhay nitong mga manok. Ikaw humawak nito at ako ang maghihiwa ng leeg." Matapos mapatuluan ng dugo ang mga manok ay may mga dasal na binanggit ang matanda. Noong matapos ang ritual ay sinabi noon na hanggang doon lang ang magagawa niya. Magdasal na lang sa Panginoon si Adelaida at humingi ng kapatawaran at umasa na didinggin ng langit ang kanyang pagmamakaawa upang matigil na ang sumpa at hindi na balikan ng singil. Kahit papaano ay lumuwag na ang pakiramdam ni Adelaida noong umalis siya sa bahay ni Tata Estong. Nabawasan na ang bigat na kanyang nadarama. Kinabukasan noon ay nailabas niya na sa ospital ang kanyang anak at apo. Nakakuha na rin sila ng bahay na mauupahan. Malaki at maluwag ang bahay pero mura lang ang paupa, kaya naging komportable na rin sila doon. Isang araw habang nanonood ng balita si Adelaida ay bumungad sa kanya ang isang flash report. Nahuli na raw ang nagtatagong CEO ng pyramiding scam at nangako itong ibabalik sa mga tao ang perang na-scam. Nahanap na rin ang pilot at co-pilot ng private plane na sinakyan ni Vicente. Nahuli na rin ang taong bumaril kay Timothy at napag-alaman na ang bumaril sa kabit ni Don Leo ay ang pinagkakautangan nito dahil sa pagkakabaon sa bisyong sugal at walang kinalaman doon ang matanda o ang asawa nito. Kahit papaano ay nakahinga na ng maluwag si Adelaida. Mukhang naputol na ang anumang kamalasang dumapo sa pamilyang Asunsyon.
Napatawad niya na rin ang pamilyang iyon. Bahala na ang Diyos na magparusa sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ang mahalaga kay Adelaida ay maayos na ang kalagayan ng kanyang anak at apo. Kaya niyang itaguyod ang kanyang pamilya kahit walang tulong ng mga asunsyon. Wala nang mabigat na pasanin sa puso ni Adelaida. Hindi na siya binabagabag ng konsensya at alam niyang maayos na ang lahat. Hindi niya na rin nakita pang muli ang matandang babae na minsan pumwesto sa may simbahan. Binalikan niya rin ang bahay ni Tata Estong para bayaran ito, pero gaya ng inaasahan, hindi nito tinanggap ang kanyang bayad. Mabuti na lang at nakahanda siya. May binili siyang 1 garapong kape at 1 kilong asukal. Iyon ang iniwan niya sa matanda, saka siya nagmadaling umalis para hindi na iyon magkaroon ng pagkakataon na maibalik iyon sa kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway may napulot kayong aral sa mga kwentong ating naitampok ngayon. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.